Are we ready, church? Sa ating tithes and offering, pakitype dyan, I am ready. Pakitype dyan sa ating comment section. Pakitype dyan, Amen. And pakishoutout na rin po kung saan po tayo na nanonood. Yan, para malaman natin kung saan nakarating itong ating online. Hallelujah. Yun, praise God. At if you have your Bibles na kinuha po natin, ang ating, wag yan Kuya Jeff, yung isa Kuya Jeff, yung offering lang at kuhan. Hallelujah. Sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Ayan, kung meron po tayong mga Bible, Proverbs 3, 9 and 10. Ang sabi po rito, honor the Lord by giving Him the first part of all your income. TLB translation po yung ating ginamit mga kapatid. Kaya kung meron kayong TLB translation dyan, buksan nyo na po. Sabi roon, honor the Lord by giving Him the first part of all your income. I know it is a powerful reminder that we need to give to the Lord and prioritize our Lord. Hindi po tayo nagbibigay para meron po kay Coach Rich, para meron po kay Kuya Dan, kay Kuya Jeff. Wala po tayong binabayaran dito mga kapatid. Yung ating tithes and offering na nalilikom dito ay pumupunta po yan sa ating pagkain, sa ating transpo, sa ating internet, pambayad ng kuryente. And sabi nga rito, dapat i-prioritize natin si Lord and it is through our giving. Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? Mukhang tahimik na. Biyernes Santo. Ay, hallelujah. Yes, I know. Nakaka-relate tayo dito, that yes, if we have plenty, sagana tayong magbigay. But if we have lack, madali pa bang magbigay pag konti na lang? Lalo na pizza de peligro. Pero pag na-overwhelm tayo, nako, ang dali lang magbigay pag marami tayong pera. Pero pag wala na-overwhelm ka na ng mga bayarin, paano na lang si Judith? Si Manny, umabang na. Hallelujah. We forget to prioritize our Lord. Pero ang verse na ito, it teaches us to honor the Lord with your wealth. Parangalan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kayamanan. It reminds us to prioritize the Lord at Siya na ang bahala sa atin pag inuna natin. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Hallelujah. Kaya dapat, I encourage everyone, huwag nating hayaan na, kaya na yan ni Coach. Libo-libo naman binigay niya doon sa ating finance report. Kung tingnan natin, nakikita doon kung magkano na ang sahod ni Coach. Nabibisto talaga, 10% Amen. Kaya mga kapatid, huwag niyong tingnan yung kay Coach. Tingnan natin yung sa atin. Are we faithful to honor the Lord in our giving? Hallelujah. Kaya kung faithful ka, ibigay mo ang nararapat kay Lord. Kung hindi ka naman nasabi mo, wala na yan kasi lumang tipa na yan. O sige, doon na tayo sa gusto mo. Anong sabi doon? Give kung ano man ang nilalaman ng iyong puso. Yan, para walang judgment. Baka sabihin mo, judgmental doon 10 lang binigay ko, judgmental masyado. Sige lang, okay lang yan. Gaya ng sinasabi, kung masaya ka sa 10, ibigay mo yung 10. Kung masaya ka sa 500, ibigay mo yung 500. At si Lord na ang bahala sa iyo. Kasi ito lang naman, Proverbs 3, 9 and 10. Honor the Lord by giving Him the first part of your income. Hindi nga sinabing of your income, of all your income. So pag nagbigay tayo, yung first part, ano ba yan? Yung the best, syempre. Kasi mamaya pagdating dito, medyo mukhang nakatupi-tupi na. Di ba? Naranasan mo yung may inikot na basket doon sa malaking simbahan? Panay kalansing. Ting, ting, ting. Wala, hindi ka makakarinig ng buo doon. Di ba? Minsan yung 5 piso, lukot-lukot na. Wala nang itsura, punit-punit na Di ba? Hindi na yun the best. Dapat pag nagbigay tayo, yung the best. Amen. Kaya wag natin patatagalin. 12:00 na, may pasok pa si Ate Cesar.